Nawawala na naman si Jared. Ay, malalagot na naman tayo nito kay Sir. Nagkakagulo ang lahat ng mga staff maging ang mga guards sa lobby ng kumpanya kakahanap sa anak ng kanilang boss. Kaliwat kanan ang paghahanap nila dahil alam nila kung gaano katigas ang ulo ng anak ng kanilang boss. Nangunot naman ang noon ni Serena habang nagbabasa ng magazine dahil nagkakagulo ang mga tao sa hindi malamang dahilan kaya nagkibit balikat na lang siya. Hanapin niyo siya sa kahit saang kwarto, sa nursery room, kahit saan, sabi ng isang staff. Sige po ma'am, sabi naman ng isang guard. Natawa si Serena dahil hindi magkanda-ugaga ang mga tao sa kakahanap sa kung sino mang nilalang. Tumayo ang dalaga at agad na pinasok ang dalawang kamay niya sa kanyang jacket at naglakad patungo sa opisina ni Jameson. Ang kanyang matagal na manliligaw, ngunit binasted lang niya dahil umalis siya ng Maynila at nanirahan sa probinsya. Ngunit sa kanyang paglalakad ay napatingin siya sa isang kwarto at dahil doon nagtipon-tipon ang mga tao. Nang tingnan niya yon ay nakita niya ang isang batang lalaki na kulot ang buhok. No! Sigaw nito. Leave me alone! You're not my mommy! Please naman, Jared. Hinahanap ka na ng daddy mo at kami talaga ang malalagot kung sakaling... I said no! Mariing sabi ng batang lalaki. Jared, tawag ng isang lalaki. Gusto mo na naman bang pagalitan ka ng daddy mo? Huminga ng malalim si Serena dahil pagdating sa mga bata ay hindi niya kayang tiisin ang mga ito. Kinagat niya ang kanyang labi at agad na pumasok sa loob at nakipagsiksikan sa mga tao na pilit kinukumbinse ang batang lalaki. Napatingin ang lahat sa kanya dahilan para mapangiwi siya, ngunit nang tingnan niya ang bata ay matamis siyang ngumiti. Sino ka? Tanong ni Jared at bahagyang umuso. Bahagyang umupo si Serena para magpantay silang dalawa ng batang lalaki. Tiningnan niya ito at napatingin sa tuhod ng bata. Oh, may sugat ka. And who cares? Tanong ng bata. Hindi kita kilala, kaya anong ginagawa mo dito? Natawa si Serena dahil hindi niya akalain na ganito kasungit ang batang lalaki. May naalala tuloy siya dahilan para matawa na naman siya. Okay, gagamutin ko ang sugat mo, ha? At kapag hindi ka sasama ay hahayaan kong lumabas ang dinosaur dyan sa tuhod mo. Nanlaki ang mga mata ni Jared. Dinosaur? Nakangiting tumango ang dalaga at nilagay sa kamay ng bata ang isang lollipop. Gusto mo ba na lumabas sa tuhod mo ang isang malaking dinosaur? Takot po ako. Bulong nito at agad na tiningnan ng dalaga. Ayoko pong lumabas yung dinosaur sa tuhod ko po. Okay, sige na, halika na, sasamahan na kita. Kalmadong sabi ni Serena. Ako na mismo ang maghahatid sa'yo at gagamatin natin ang sugat mo, ha? Gusto mo ba yon? Hinawakan niya ang braso ng bata at hinaplos yon. Pangako, hindi ka papagalitan ng daddy mo, okay? Ilang minuto pang tinitigan ni Serena ang mukha niya bago dahan-dahan na hinawakan nito ang kamay niya. Lahat ay gulat sa ginawa ng batang lalaki, ngunit kay Serena napangiti siya nang humigpit ang hawak sa kanya nito. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng nursery room at agad na pumunta sa floor ng opisina ng daddy nito. Ilang taon ka na? Tanong ni Serena. 6 po. Pinakita nito ang mga daliri. Bata ka pa pero pasaway ka na, ha? Natatawang sabi ni Serena. Bakit nga ba umalis ka sa opisina ng daddy mo? I hate him. Walang pakundangan sabi ng bata, dahilan para matigilan si Serena. He's so busy. Dahil para sa'yo yung ginagawa niya, sabi ni Serena at saktong bumukas ang elevator. Nasaan ba ang opisina ng daddy mo? Pumunta silang dalawa sa opisina at nangunot ang kanyang noo nang makitang nasa opisina sila ni Jameson. Pumasok din ang bata at ilang segundo pang natigilan si Serena bago siya naglakad papasok sa loob. Nandun agad ang sekretary ni Jameson at ang binata mismo na napatingin sa kanila. Jared! Singhal ni Jameson at agad na hinawakan ng anak. Saan ka ba galing?
Kanina pa kita hinahanap ah. Nag-aalala ako sa'yo. Let me go! Singhal ni Jared at tiningnan ng masama si Jameson. Where have you been? Umiiral na naman ba ang katigasan ng ulo mo? Tanong ni Jameson. Sinabi ko na hindi ba? Hindi ka aalis ng opisina na hindi mo kasama si Joyce. Anak mo? Tanong ni Serena. Natigilan si Jameson nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang napatingin doon at napasinghap dahil nasa harap niya si Serena. Suot ang formal nitong dress at jacket. Napatayo siya ng tuwid at agad na tiningnan ang dalaga na nakatingin sa kanya. Serena, tawag nito. Ngumiti ang dalaga. Anak mo? Ulit nito. Napalunok ang binata at tumango. Yes. Tumango naman si Serena at napangiti dahil umaasa siyang wala pang anak o asawa ang lalaking gusto niya noon pa. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Jared na nakatingala sa kanilang dalawa. Nahanap ko siya sa nursery room, sabi ni Serena. Kaya naman pala pamilya ng ugali ng batang to eh. Anak mo pala. Nasaan bang mami niya? We're divorced, sabi ni Jameson. That's nice. Natawa si Serena at pinagmasdan ang gwapong mukha ng binata. I have to go, may meeting pa ako eh. Mabilis na umalis ang dalaga ngunit natigilan lang siya nang biglang hawakan ni Jameson ang braso niya. Napatingin siya doon at tiningnan si Jameson. Nice to see you again. Thank you. Mahinang sabi ng binata. Ngumiti si Serena at tumango. Bye, see you around. Kinaumagahan ay mabilis ang naging kilos ni Serena para pumunta sa kumpanya ng mga fuertuero para tingnan kung pwede na ba niyang mabenta ang lupa nila sa probinsya dahil nagkasakit ang kanyang ama. Gusto ng dalaga na mabenta na yon nang sa ganon ay maipagamot na niya ang may sakit na ama. Huminga ng malalim si Serena at agad na umupo sa lobby para hintayin na naman ang client niya na taga dito sa kumpanya. Miss, maghihintay ka na naman, sabi ng guard. Kasi kuya wala na naman yung client ko eh. Kailangan ko pa naman ng pera para kay Papa. Bumuga ng hangin si Serena dahilan para lumipad ang kaunting bangs niya. Sinubukan mo na ba kay Sir Jameson? Tanong ng guard. Jameson? Tanong ni Serena. Narinig ko kasi na naghahanap sila kapon ng malaking lupa para pagtayuan ng ospital para sa mga nangangailangan sa mga probinsya. Baka pasok yung sayo. Subukan mo lang, sabi ng guard at ngumiti. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at agad na napatayo. Malakas niyang tinapik ang guard na napangiwi. Galing mo talaga, kuya. Sige, susubukan ko yan. Salamat. Sumakay agad ng elevator ang dalaga habang dala ang mga dokumento ng kanilang malaking lupa sa probinsya. Nang makarating sa tamang floor ay naglakad siya papunta sa opisina ng binata. Ngunit nabangga niya ang isang bata na napaupo sa sahig. Aray! Daing ni Jared na may dalang tubig. Ay, shit! Mabilis na hinawakan ng dalaga ang kamay ng bata at agad na kinuha ang tumbler nito. Sorry, okay ka lang ba? Nag-angat ng tingin si Jared at nanlaki ang mga singkit nitong mga mata. Mommy? Ano? Gulat na tanong ni Serena. Teka, hindi ako ang mommy mo, Jared. Pero ikaw po yung tumulong sa akin eh. Nakangusong sabi ng bata. Kaya mami na po kita. Ayaw niyo po ba? May boyfriend ka na po ba? Napakurap-kurap naman ang dalaga at hindi makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig ng batang lalaking nasa harapan niya. Natigil lang ang pag-uusap nilang dalawa nang lumabas si Jameson kasama ang sekretary nito na napatingin sa kanya. Tumayo ang dalaga at agad na tiningnan ng binata na nasa kanyang harapan habang ang batang lalaki naman ay humawak sa kanyang kamay. Daddy! Tawag ni Jared. Siya pong mami ko. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Hindi! Naglalaro kasi kami nitong anak mo tapos bigla na lang siya naging ganyan. Daddy, siya po yung gusto kong mami. Inosenteng sabi ni Jared at niyakap na ang braso ng dalaga na natigilan.
Magbe-behave na po ako pag siya yung mami ko. Jared, tawag ni Jameson. Pumasok ka sa loob. Ngumuso ang batang lalaki at tiningnan si Serena. Ayoko, gusto ko po siya yung mami ko eh. Napakurap naman si Serena at tiningnan ng batang lalaki na nasa tabi niya. Ilang minuto pa silang nag-uusap at narinig agad ng dalaga ang malakas na iyak ni Jared nang sapilitan siyang pinasok ng sekretary ni Jameson sa loob. Nakaramdam naman ng awa si Serena ngunit kailangan niyang makausap ang binata dahil kailangan niya ng pera. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Serena. Alam kong matagal na nung huli tayong nagkausap pero kailangan ko kasi to eh. Tungkol saan ba? Tanong ni Jameson. Napalunok ang dalaga. Gusto ko sanang ibenta yung malaking lupa namin sa probinsya. May sakit kasi yung papa ko eh. Kailangan niya kagad ng pera para maoperahan sa lalong madaling panahon. Nasabi kasi sa akin na naghahanap ka daw ng lupa. Pwede yung sa amin. Desperada na si Serena. Nababa ko lang ibebenta dahil kailangan ko talaga. Tiningnan niya ni Jameson ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita ay lumabas si Jared na humihiyaw at agad na niyakap si Serena. Tiningnan niya ang kanyang anak na umiiyak at nakayakap sa hita ng dalaga, dahilan para mangunot ang noo niya. Hindi malabo na gusto ng kanyang anak si Serena. Siya po yung mami ko eh. Sigaw ni Jared. Daddy, siya yung mami ko. Jared, we're talking. Mahinahon pang sabi ni Jameson. Pwede naman tayong maghanap ng ibang mommy eh. Pwede tayong maghanap... Ayoko! Sigaw ni Jared at halos magpabuhat na kay Serena na hindi alam ang gagawin. Ayoko, siya yung gusto ko eh. Nakagat ng binata ang labi at napatingin sa dokumento ng lupa ng pamilya ni Serena. Tinignan niya ang dalaga na nakaluhod na ngayon at yakap ang kanyang anak. At sa mga sandaling yon ay tumahan si Jared. Nagkatinginan si Jameson at ang kanyang sekretarya dahilan para mapalunok ang binata dahil kumalma ang kanyang anak sa dalaga. Serena, tawag ni Jameson. Bakit? Tanong ni Serena at agad na humarap sa kanya. Pwede bang sa ibang araw natin, bumalik ka bukas at pag-usapan natin ang tungkol sa lupa? Seryosong sabi ni Jameson at tiningnan ng anak. Nanlaki ang mga mata ni Serena at agad na napangiti. Tiningnan siya ni Jared na nakatingala sa kanya dahilan para matawa siya at guluhin ang buhok nito. Paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi. Nakangiting sabi ni Serena. Hinahanap na rin ako nila mama eh. Hindi ka po ba babalik? Tanong ni Jared. Pwede po dito ka na lang. Natawa naman si Serena at inayos ang buhok ng batang lalaki. Babalik pa naman ako bukas. Nandito ka ba bukas? Sunod-sunod na tumango ang batang lalaki. Tingnan naman ni Jameson ang nangyayari at nararamdaman niyang komportable agad ang anak sa dalaga dahilan para makaisip siya ng ideya. Tiningnan niya kung paano nito kausapin ang anak at paano naman ngumiti ang anak sa harap ni Serena. Mukhang nahanap niyo na po sir ah. Sabi ni Roman sa gilid. Bukas na bukas ihanda mo yung pera. Kalmadong sabi ni Jameson. Siyang kukunin kong substitute mommy ni Jared. Tumango agad ang lalaki. Yes sir. Ilagay mo sa kontrata. Dagdag ng binata. Na mananatili siya sa tabi ng anak ko. Opo ma, kakausapin ko nga po ngayon yung bumili ng lupa eh. Kaya wag po kayong mag-alala dahil may papagamot na natin si Papa. Konting tiis-tiis po muna ha. Napangiti ang dalaga nang marinig ang boses ng kanyang ina. Hindi naman kasi sila mayaman at average lang ang estado nila sa buhay, kaya naman todo ang pagsisikap ni Serena para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Sa totoo lang, matagal na niyang kilala si Jameson at magkaibigan silang dalawa, kaya nga lang kinasalang lalaki at nawala na siya ng pag-asa na magkikita silang dalawa, not until today. Sige po ma, alis na po ako. Balitaan ko po kayo pag nabili na. Sabi ni Serena. Mag-iingat ka dyan anak. Umuwi ka kagad dito pagtapos na ang trabaho mo. Mahinahong sabi ni Sonia. Nang makapag-ayos ang dalaga ay agad na siyang lumabas sa kanyang maliit na apartment at agad na pumunta sa building ng binata. Ilang oras bago siya nakarating at agad siyang bumaba ng taxi at dire-diretso ang lakad niya papunta sa elevator.
Huminga siya ng malalim at agad na hinanda ang sasabihin niya at kung anong strategy ang gagawin niya para mapapayag ang binata sa offer niya. Good morning po, ma'am. Nasa loob po si sir. Nakangiting sabi ng lalaki. Thank you po, sabi ni Serena. Pumasok siya sa loob at napalunok nang makitang napakagwapo ng binata sa suot nitong salamin. Bahagyang magulo ang buhok at bahagya namang nakabukas ang butones ng polo nito. Dahan-dahang pumasok si Serena at umupo sa sofa at hinihintay ang sasabihin ni Jameson sa kanyang offer. Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Serena. Yes. Sagot ni Jameson. Napasinghap si Serena. Talaga? Pero, Tiningnan ng binata ang dalaga. may importante rin akong offer sa'yo na siguradong magugustuhan mo. Nangunot ang noo ng dalaga. Ano naman yon? Huminga ng malalim si Jameson at seryosong tiningnan si Serena. Gusto kong maging pretend mommy ka ng anak ko. Literal na napanganga si Serena dahil sa sinabi ng binata. Akala niya nagbibiro ito, ngunit masyadong seryoso ang mukha ni Jameson. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Serena. Ako? Tinuro niya ang kanyang sarili. Magiging mommy ng anak mo? Bakit hindi? Ngumiti si Jameson. Gusto ko ng anak ko at sa tingin ko, ayaw na niyang mahiwalay pa sa'yo. Ayaw mo ba? Bibilin ko ang lupa niyo sa probinsya, kapalit ng pagpapanggap mo bilang ina ng anak ko. Isa pa, mas mataas ang sahod ko sa gagawin mo nang sa ganon ay mapauwi mo na ang mga magulang mo dito sa Maynila at maitayo mo rin ang pangarap mong bahay. Paano niya naman nalaman yung buhay ko? Tanong ni Serena. Ngumiti lang ang binata. 100,000 on your first salary at madadagdagan pa yan sa mga susunod na buwan. Napalunok si Serena at napatingin sa nilapag na pera ng binata. Kailangan niya ng pera at lahat gagawin niya para sa kanyang mga magulang. Tiningnan niya si Jameson na naghihintay ng kanyang sagot at sakto namang pumasok si Jared na nanlaki ang mga mata at kalaunay may matamis na ngiti sa labi. Nandito ka po. Masayang sabi ni Jared. Tinatanong ka na po ba ni Daddy? Ano? Hindi alam ng dalaga ang kanyang sasabihin. Sigurado ka bang akong gusto mong maging mami ng anak mo? Bakit hindi? Masaya si Jared pag nakikita ka niya at hindi na siya mapakali kapag wala ka sa tabi niya. Bumuntong hininga ang binata. Tutulungan kita sa pagpapagamot ng papa mo, kapalit ng trabaho mo. Kailangan ko lang ng tatayong ina sa anak ko nang sa ganun ay makabawi naman ako sa kanya. Naisip ni Serena ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Ang pera na nasa ibabaw ng lamesa ni Jameson ay gusto niyang makuha. Ngunit paano? Kung hindi siya papayag ay paano na lang ang papa niya? At ang batang lalaki na nasa harapan niya. Huminga ng malalim si Serena at matapang na tiningnan si Jameson na kalmadong nakatingin sa kanya. Sige, tatanggapin ko ang offer mo, sagot ni Serena. Kapalit ng pagtulong mo sa tatay ko na makahanap ng magaling na doktor para sa puso niya. Ngumiti ang binata. Ako nang bahala sa kanya. Tiningnan ni Serena ang batang lalaki at napangiti. Okay, simula ngayon, ako na ang mommy mo. Tumango si Jared at niyakap ang bewang ng dalaga. Hey, Mommy! Hindi maiwasan ni Serena na manlambot dahil sa malambing na bata. Isa ito sa kahinaan niya, kaya naman madali para sa kanya ang bumigay kapag bata na ang pinag-uusapan. Ngunit ang nasa isip niya ngayon ay kung paano niya sasabihin sa mga magulang niya na bumigay siya at sumugal sa isang laro na alam niyang talo siya. Salamat, sabi ni Jameson. Saan? Tanong ni Serena. Dapat nga akong magpasalamat dahil tinulungan mo ako sa problema ko. Natawa ang dalaga. Gusto ko lang ulit na makita ang anak kong masaya. Ayokong makita na naman siyang nakatulala at parang wala sa sarili. Alam ko na magiging masaya siya pag ikaw ang kasama niya dahil ramdam ko yun. Mahinahon na sabi ni Jameson. May boyfriend ka na ba? Napaubo naman ang dalaga at natawa.
Wala, no? Iwinasiwas niya pa ang kamay sa ere. Wala akong balak mag-boyfriend. Hindi nga kita sinagot nun, di ba? Napalunok naman si Jameson. Oo nga pala. Natawa na lang si Serena at napatingin sa batang lalaking nasa harapan nilang dalawa. Hindi niya maiwasan na maging kuryoso sa buhay nilang mag-ama at kung paano hinahandle ni Jameson ang anak niyang kasing ugali ng binata. Natawa na lang rin siya at tinignan ng binata na nakatitig sa anak. Huwag ka mag-alala, akong baala sa kanya. Kumiti si Serena at tinapik ang balikat ng binata. Mukhang masinuri naman yung anak mo eh. Ayusin ko na lang yung ugali niya ng very, very light. Thank you. Ngumisi si Jameson. Huwag kang ngumiti. May magka-crush na naman ako sa'yo niyan eh. Nakanguwing sabi ni Serena at umiwas ng tingin. Pasalamat ka at malakas ka sa akin kahit hindi ko gustong pagkikita natin ng isang araw ha. Lihim na napangiti si Jameson dahil alam niyang sa una pa lang ay delikado na ang puso niya sa dalaga na matagal niya nang hinihintay. Namamangha na tiningnan ni Serena ang malaking bahay ni Jameson. Maraming maids at puno rin ng guards ang buong mansyon, dahilan para hindi magmukhang haunted house ang bahay ni Jameson. Kinuha agad ng mga maid ang kanyang gamit, maging ang isang maliit na maleta dahil mananatili siya sa bahay ng binata. Nakahanda na ang kwarto mo, sabi ni Jameson. Dito ka muna titira sa bahay ko kasama si Jared. Okay lang ba? Oo naman, ngumiti si Serena. Baka masaya naman kasama yung anak mo eh. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit at agad na napangiti dahil nabayaran na agad nila ang pagpapagamot sa papa niya. Nabayaran na rin lahat ng hospital bills nila na matagal nang nabaon sa utang. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na nagbihis ng magandang damit at agad na lumabas ng kwarto. Dahil malaki ang bahay ay muntik pa siyang maligaw. Mabuti na lang at nandoon ang maid. Ay, nasa sala po sila ma'am. Magalang na sabi ng isang kasambahay. Salamat po, ngumiti si Serena. Nagulat pa ang maid ngunit kalaunan ay tumango at ngumiti. Nangunot naman ang noo ng dalaga at agad na bumaba. Nakita niya si Jared na nakaupo sa mahabang sofa at nang makita siya ay nagliwanag ang mukha nito. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at dali-dali nang hinawakan ang kamay niya, dahilan para matawa si Serena. Welcome home po, Mommy. Ngumiti si Jared at hinawakan ang kamay niya. Nagustuhan niyo po ba yung kwarto niyo? Oo, ang ganda nga eh. Nasaan naman yung kwarto mo? Tanong ni Serena. Katabi po ni Daddy yung kwarto ko eh. Lagi po akong natutulog mag-isa. Pero dahil nandito na kayo, pwede po kayo matulog sa tabi ko. Sige na po. Malambing na sabi ni Jared. Napangiti lang si Serena at kalaunan ay sabay-sabay silang kumain. Pinakilala ni Jameson ang dalaga bilang bagong girlfriend kaya nagulat si Serena. Ngunit peke na lang nang ngumiti. Tiningnan niya ang anak nito at napansin na hindi talaga magkasundo ang dalawa kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para maging close ang mag-ama. Nang matapos silang kumain ay diretso agad si Jared sa playhouse nito na nasa labas kaya naiwan ng dalaga sa tabi ni Jameson na nakatitig sa anak. Hindi ba talaga kayo magkasundo? Tanong ni Serena. Hindi. Sagot ng binata. Ayaw niya sa akin dahil lagi kami nag-aaway. Lagi akong salungat sa mga bagay na gusto niya pero hindi niya maintindihan na ginagawa ko lang ang mga bagay na yun para sa kaligtasan niya. Ay, nako, naiintindihan kita, sabi ni Serena. Natigilan naman ang binata at napatingin sa dalaga na nakatingin sa bata. Mahirap talaga magpalaki ng bata ng mag-isa lalo pa at divorce na kayo ng asawa mo. Hindi niya ba nakita ang mami niya? Sumama sa iba ang mami niya. Arranged marriage lang naman ang nangyari kaya pilit lang rin ang pagsasama naming dalawa, sabi ni Jameson. Pero imposible naman na hindi mo siya mahal dahil nabuo niyo si Jared. Ngumisi lang si Serena. Ngunit gayon pa man tutulungan kita, sige. Really? Tila nabuhayan ng binata sa sinabi ng dalaga. Tumawa naman ng mahina si Serena. Matagal na tayong magkakilala, Jameson.
Tsaka tinulungan mo ako kaya ganun din ang gagawin ko sa'yo. Napangiti si Jameson at tumango. Hindi niya maiwasan na magtaka kung anong nangyari sa pamilya ni Serena at kung bakit ito umalis sa probinsya. Huminga siya ng malalim at inisip na ito ang paraan niya para mapalapit sa dalaga na noon pa man gusto na niya pero dahil wala siyang pag-asa noon, hindi na siya lumapit pa. Mami! Tawag ni Jared. Let's play! Ngumiti si Serena at tumango. Okay, tara! Buong maghapon ay naglaro si Serena at Jared sa labas ng mansyon ni Jameson. Punong-puno ng tawanan at halakhakan ang playhouse ng bata dahil sa dalaga na mukhang nag-e-enjoy na sa pakikipaglaro sa kanya. Nang makaramdam ng pagod ay agad inasikaso ni Serena ang bata at siya na rin mismo ang nag-asikaso sa pagpapaligo dito. May tanong ako, sabi ni Serena habang pinupunasan ang buhok ng bata. Ano po, Mami? Kuryosong tanong ni Jared habang hawak ang laruang kotse nito. Bakit ayaw mo sa daddy mo? Mahinahong tanong ni Serena. Sinisigurado niya na hindi yung tunog agresibo o tunog na galit. Curious lang ako, pwede mo rin namang hindi sabihin sa akin kung hindi ka komportable. Natigilan si Jared at ngumuso. Nakatingin siya sa dalaga na nakatingin din sa kanya gamit ang napakalambing nitong mga mata. Napakurap ang bata ngunit kalaunan ay sumagot rin sa tanong ni Serena. Lagi po kasi siyang galit sa akin. Mahinang sabi ni Jared. Ayaw niya po ako paglaruin. Pumunta sa school. Makakakilala ng ibang bata. Tapos, he's also busy din. Wala po siyang time sa akin kaya hate ko po siya. Pero paano kung ginagawa niya yun para sa ikabubuti mo? Nakangiting tanong ni Serena. Kung ginagawa niya po para sa akin yun, ba't ayaw niya po na makita ko si Mami? Tanong ni Jared. Bakit po kami hindi kompleto? Natigilan si Serena at nabasa niya ang lungkot sa mga mata ng batang lalaki. Napalunok siya agad at hinawakan ang kamay nito. Marahan niyang tiningnan si Jared na konti na lang ay iiyak na. Bata ka pa, Jared. Kapag lumaki ka na at alam mo na ang mga bagay-bagay, sure ako maiintindihan mo rin kung bakit mahigpit ang daddy mo. Ngumiti si Serena at hinaplos ang likod ng palad ng bata. Sa ngayon, habang wala pa ang mami mo, ay ako muna ang tatawagin mong mami. Okay? Ngumiti agad si Jared. Ikaw lang po ang mami ko. Natawa si Serena. Siyempre, ako ang magiging kakampi mo sa daddy mo. Kumindat ang dalaga. Kaagad na tumabi ang dalaga sa tabi ng bata. Hinaplos niya ang buhok nito at agad na kinantahan ng mahina ang batang lalaki. Mami, wag mo na po akong iwan ha. Bulong ng inaantok na si Jared. Ngumiti naman si Serena at marahang niyakap ang bewang ng bata. Oo naman, dito lang ako, Jared. Si Serena, ang girlfriend ko. Nagulat man ay hindi na umimik si Serena dahil sa sinabi ng binata sa harap ng kanyang mga empleyado sa kumpanya. Lahat ay nasa lobby habang pinapakilala ni Jameson si Serena sa harap ng maraming tao habang ang kamay nito ay nasa kanyang bewang. Simula ngayon siya na ang kikilalanin yung girlfriend ko. Seryosong sabi ni Jameson. Yes sir, sabay-sabay na sabi ng mga empleyado. Ngumiti lang si Serena at agad na sumunod kay Jameson papasok sa elevator. Pakiramdam niya ay doon lang siya nakahinga ng maluwag at pakiramdam niya rin ay mabilis ang naging tibok ng kanyang puso. Nakarating sila sa tamang floor at agad na tiningnan ni Serena ang binata. Nakakapasok lang. Kasama ba yun sa pinirmahan kong kontrata? Tanong ni Serena. Hindi. Sagot ng binata. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Serena. Para alam ng lahat na mula ngayon, ikaw ang mami ni Jared. Simpleng sagot ng binata at agad na umupo sa swivel chair. Bakit ba? Big deal ba sa'yo yun?
Kasi baka mag-assume yung mga tao na may relasyon tayong dalawa eh. Pakiramdam ni Serena ay namula ang pisngi niya. Na baka i-assume nilang like tayong dalawa. Ganon. Natigilan rin si Jameson at nag-isip ng palusot. Kailangan kasi nating magpanggap. Para naman to kay Jared anyway. Sa mga sumunod na oras ay nag-asikaso si Serena ng mga kailangan ni Jared. Siya na ang nagsundo sa bata na tuwang-tuwang makita siya at dumiretso agad sila sa kumpanya ni Jameson. Nang makarating doon ay may nakasalubong si Serena na isang mayamang babae at tila may hinahanap. Excuse me, mahinahong sabi ni Serena. May hinahanap ka ba? Napalingon ng babae na nakasuot ng salamin at agad nitong namukhaan ang batang lalaking hawak nito. Tiningnan nito si Serena na nakatingin sa kanya at hindi maiwasang makaramdam ng galit. Ngumiti lang ang babae kahit alam ni Serena na peke ang mga yon. Wala naman. Nahanap ko na ang hinahanap ko. Ngumiti ang babae. Ganun ba? Natawa si Serena at tumango. Okay, mauna na kami Tara na, Jared. Okay po, Mami. Tiningnan ng bata ang isang babae at iniwas agad ang kanyang tingin. Wait! Hindi napigilan ng babae na hawakan si Serena. Ikaw ang mommy ng batang yan? Tumango agad ang dalaga at nangunot ang noo. Bakit? Ngumiti ng sarkastiko ang babae at hindi makapaniwala na naggawa agad siyang palitan ng dating asawa. Wala naman. Mag-ingat kayo. Weird man sa paningin ni Serena ay hindi na siya nagsalita pa. Agad silang tumalikod at sunod-sunod ang lakad papunta sa elevator. Huminga ng malalim ang dalaga at agad na nakarating sa tamang floor. Nagulat pa siya nang makita ang bulaklak sa lamesa na katapat ng sofa nang makapasok sila. Pinabibigay po ni Sir Jameson. Ngumiti ang lalaki. Para raw po sa inyo. Talaga? Napangiti ang dalaga. Sabay na rin daw po kayong kumain, sabi niya. Dagdag pa ng lalaki. Nakagat ni Serena ang kanyang labi para pigilan ang ngisi na gustong lumabas sa kanyang labi. Agad niyang inabala ang sarili sa anak ni Jameson na gumagawa ng assignment na dala ng teacher niya kanina sa mansion. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating si Jameson na nakangiti sa kanilang dalawa. Kumusta? Tanong ni Jameson. Nagustuhan mo ba yung mga bulaklak? Hindi mo naman ako kailangan bigyan ng ganito, Jameson. Pero salamat pa rin at nagabala ka. Nakangiting sabi ni Serena. Girlfriend kita, Serena. Masanay ka na laging may bulaklak sa lamesa mo tuwing darating ka. Hinawakan nito ang siko ng dalaga para sa pag-aalaga ng anak ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Serena at agad na tumango. Tiningnan niya si Jameson, nakausap ang kanyang anak na nakakunot naman ang noo. Pakiramdam niya sa mga sandaling yon ay bumalik naman ang dating pakiramdam niya. Ang pagka-crush niya sa binata at ang tinatawag nilang pagmamahal. Sabay nga silang kumain nang dumating ang gabi. Inalalayan siya ni Jameson sa pag-upo sa upuan at agad na nag-order ng pagkain. Anong gusto mo? Marahang tanong ni Jameson. Napatingin si Serena sa mga tao na nakatingin sa kanilang tatlo. Hindi siya sanay na pinag-uusapan siya ng mga tao bilang girlfriend ng kanyang boss. Ano? Hayaan mo na silang titigan ka. Simpleng sabi ni Jameson. Ha? Maang-maangan na tanong ng dalaga. Ako? Tinitingnan nila? Bakit masyado ba ako maganda ngayong araw? Dinaan na lang niya sa biro ang nararamdaman. Ngumisi naman si Jameson. Ay naku, hayaan mo silang tingnan ng pagmamayari ko. Pagmamayari mo? Tanong ni Serena. Ikaw? Pagmamayari kita. Seryoso ngunit kalmadong sabi ni Jameson. Namula ang pisngi ng dalaga kaya natawa si Jameson. Sabay-sabay silang kumain at napuno ng kwentuhan ang lamesa. Sinubuan ni Serena ang batang lalaki na tuwang-tuwa kaya hindi niya maiwasan na maisip na napamahal na siya sa batang si Jared at natatakot siya na balang araw
kapag dumating ang asawa ng binata, mawalan siya ng lugar sa puso ng mag-ama. Nag-enjoy ka ba ngayong araw? Tanong ni Jameson. Oo, salamat, sabi ni Serena. Sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? Oo naman. Ikaw na rin ang nagsabi na matagal na tayong magkakilala at komportable ako sa'yo. Kaya ako to nagawa. Anyway, kumusta pala sa probinsya? Tanong ni Jameson. Oh, okay naman. Bigla kang nawala doon na nabalitaan ko na kasal ka na, sabi ni Serena. Hindi mo ako hinintay. Natawa pa ang dalaga at umiwas ng tingin. Natigilan si Jameson at napatingin sa dalaga. Noon pa man ay hindi nahihiya si Serena na maglabas ng nararamdaman niya, kaya naman humahanga si Jameson sa pagiging matapang nito. Ngayon na narinig niya ang bagay na yon, ay pakiramdam niya may kung anong humaplos sa kanyang puso. Sabi ko kasi hintayin mo ko at may ayusin lang ako. Tapos umalis ka na pala. Ay, ngumisi si Serena. Kailangan kong umalis. Sabi ni Jameson. I'm sorry. Okay lang dahil kasama naman kita ngayon eh. Ngumiti si Serena. Ang mahalaga naman sa akin ay ang ngayon at isa pa, maganda ang buhay mo ngayong nandito ka sa Maynila kaya hindi na... I was waiting for you too. Umiwas agad ng tingin si Jameson. Pero ngayon magkasama na ulit tayo. Tumango si Serena at natahimik. Naging panatag bigla ang puso niyang kumakalabog sa kaba. Sabay nilang pinagmasdan ng bata na naglalakad papunta sa kanilang dalawa. Ilang araw nakalipas ay mas naging malapit sina Serena at ang anak ni Jameson. Madalas kung magsama silang tatlo ay para silang isang kompletong pamilya kung titingnan ng ilan sa labas. Masaya ang dalaga at mas lalo lang lumalim ang pagmamahal niya sa mag-ama sa mga nakalipas na araw. Good morning, Mommy! Nakangiting bati ni Jared na nakaupo sa kama. Dinilat ni Serena ang kanyang mga mata at napatingin sa mag-ama. Good morning. Tiningnan niya si Jameson na nakahalukip-kip at nakasandal sa pader. Jameson, anong ginagawa niyo dito? Sa kwarto ko. Kasi po, Mommy, family day po natin ngayon eh. Masayang sabi ni Jared. Pupunta tayo sa park! Ay, oo nga pala no. Napabangon si Serena at napanguso. Sige, mag-ibihis na ako ha. Tiningnan niya si Jameson. Baba na kayong dalawa. Marahang lumapit ang binata at agad na hinawakan ng pisngi ng dalaga. Hinalikan niya ito sa noon ay kinagulat ni Serena. Napangiti na lang siya at agad na bumangon, naligo at nagbihis ng simpleng damit. Huminga siya ng malalim at pakiramdam niya, araw-araw ay magaan ang pakiramdam niya. Lalo pat magaling na ang kanyang papa. Let's go na po, Mommy! Tara na! Sabi ni Jared na suot ang simpleng baby blue t-shirt at pants. Ito na! Natatawang sabi ni Serena. Sumakay sila sa kotse at agad na nagkakantahan sa loob dahilan para mapailing si Jameson. Nang matapos iparada ng binata ang kotse ay dali-dali niyang inalalayan ng dalaga at ang kanyang anak. Napangiti si Serena nang makita ang mga puno, mga batang naglalaro sa parke, kasama ang mga magulang nito. Pumwesto sila sa gilid kung saan may mahabang upuan na gawa sa kahoy at lamesa na gawa rin sa kahoy. Sige na, maglaro ka na, sabi ni Serena. Yay! Sigaw ni Jared at dinala ang kanyang saranggola na gawa ni Jameson. Napangiti si Serena at pinagmasdan ang batang lalaki at hindi niya maiwasan na maging masaya dahil sa wakas unti-unti na rin nag-aayos ang mag-ama. Hindi niya maiwasang isipin na ito na ang kanyang pamilya at ito na ang nakasanayan niyang kasama sa araw-araw at hindi niya kaya na mawala pa si Jared o si Jameson sa kanya. Are you happy? Tanong ni Jameson. Yes, mabilis na sagot ng dalaga. Sana habang buhay na to kasi sa totoo lang, masaya akong kasama kayong dalawa. May pangamba, oo, pero okay lang. Naging masaya naman ako na nasa tabi ko kayong dalawa. Pamilya kayo para sa akin.
Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakasundo ni Jared. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga na napatingin sa kanya. Isa kang blessing sa aming dalawa ng anak ko. Pakiramdam ko, sa loob-loob ko tanggap mo ko. At si Jared. At mahal na mahal mo kami. At ganun din naman kami sa'yo. You're the best mom, here to my kid. At sa hinaharap. Napangiti si Serena. Napamahal na ako sa inyong dalawa eh. At hindi ko yata kayang mawala kayo kasi importante kayo sa akin. Seryosong sabi ng dalaga. Lalo ka na. Napangiti si Jameson at agad na pinagsalikop ang mga daliri nila ni Serena. Importante ka rin sa akin. At kasama mo ako sa lahat mula sa araw na to. Alam mo, sinasabi ko, sana mas una kitang nakilala at pinakasalan kaysa sa naging ina ng anak ko. Malay mo. Natawa si Serena. Ang mahalaga naman ngayon magkasama tayong dalawa tsaka si Jared. Pagkatapos nila sa parke ay pumunta naman sila sa mall para mapanood ang sunset. Agad na naglakad si Serena ngunit natigilan sila nang tumigil si Jameson sa paglalakad nang may nakitang babae. Nangunot ang noo ng dalaga at namukhaan agad ang babae dahil nakita niya na ito sa kumpanya ni Jameson. Alicia, tawag ni Jameson. Jameson, it's been a long time. Ngumiti ang babae at tiningnan ng batang lalaki. Malaki na pala ang anak natin. Hi baby! Kumaway pa ang babae. Natigilan si Serena at humigpit ang hawak niya kay Jared na bahagyang umurong papunta sa kanya. Tiningnan niya si Jameson na nagtatagis ang panga habang nakatingin sa babae na maraming guards na kasama. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jameson. Ngumiti si Alicia at tinanggal ang salamin. Gusto ko lang makita ang anak natin, Jameson. Hindi ko alam na may bagong babae ka na pala sa buhay mo at kasama niya pa ang anak natin. Anak ko, mariing sabi ni Jameson. Simula nung iniwan mo kami, wala ka ng karapatan pa kay Jared. Natawa naman si Alicia. Ako pa rin ang ina ni Jared. Kaya wag mong ipinagkakait sa akin ng anak ko dahil sa araw rin na to ay babawiin ko na ang anak ko. Natigilan naman si Serena at nakaramdam ng galit dahil sa sinabi ni Alicia. Marahan niyang niyakap ang bata habang nasa harap nila si Jameson na kalmado ngunit ramdam niya ang galit sa mga mata nito. Kung papayag akong bawiin mo ang anak ko, Alicia. Ngumisi si Jameson. At bakit hindi? Natawa ang babae at galit na tiningnan ng binata. Kayang-kaya kong kunin ang anak ko at isa pa, hindi niya kailangan ng bagong mommy dahil ako ang legal niyang ina. Tiningnan nito si Serena. Ikaw naman, anong karapatan mo para samahan ang anak ko at si Jameson sa lugar na to? Saan ka ba nadampot nitong si Jameson at hinahayaan ng isang katulad mo na umaligid sa anak ko? She's my girlfriend, sabi ni Jameson. Nanlaki ang mga mata ni Serena at napatingin kay Jameson. Malakas na kumalabog ang puso ng dalaga sa sinabi ng binata, lalo pat nang hawakan nito ang isa niyang malayang kamay. Girlfriend? Nang iinsulto ang boses ng babae. Wala na akong pakialam kung anong relasyon niyo ng cheap na babaeng to dahil ang mahalaga sa akin ay makuha ko ang anak ko sa lalong madaling panahon. Subukan mo. Nakipagmatigasan si Jameson. Hindi mo alam ang kaya kong gawin para sa anak ko, Alicia. Hinding-hindi mo makukuha si Jared. Napalunok si Serena at agad na hinawakan ng kamay ng bata na nakatingin sa kanila. Tinitigan ng dalaga ang babae dahil isa lang ang gagawin niya, ang ipaglaban ang bata sa ina nitong pabaya. Kagat ni Serena ang kanyang labi dahil kinakabahan siya sa naging usapan ni Jameson at Alicia sa loob ng opisina nito. Ilang araw na siyang hindi makatulog sa kakaisip na baka isang araw magising na lang siya na wala na sa tabi niya ang mag-ama niya. Nakarinig silang lahat ng malakas na kalabog sa loob ng
opisina dahilan para makichismis ang mga empleyado na nasa labas at naghihintay rin. No way! Babawiin ko ang anak ko! Malakas na sigaw ni Alicia at lumabas ng opisina. Hindi mo magagawa sa akin ang bagay na yun dahil ako ang ina ni Jared. At hindi mo rin pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Anak ko na iniwan mo para sa ibang lalaki. Mariing singhal ni Jameson. Tumigil silang dalawa nang makita si Serena. Mabilis na tumakbo si Jared sa kanya na umiiyak. Dahilan para mag-init ang kanyang ulo dahil sa pag-aalala na baka nagsigawan ng mga ito sa harap ng bata. Nagsisigawan kayo sa harap ng bata? Hindi makapaniwalang tanong ni Serena. Huwag kang mangialam dito dahil hindi ka kasapi ng pamilya. Halika na, Jared. Singhal ni Alicia at pilit na kinukuha ang bata. Hindi mo siya kukunin. Malamig na sabi ni Serena at inilayo ang bata. Hindi sasama sa'yo si Jared. Napanganga ang babae at naiwan sa ere ang kamay nito. Tiningnan ni Serena si Jameson na nakakunot ang noo. Sino ka para pagbawalan ako sa anak ko? Tanong ni Alicia. At sino ka rin para kunin ang bata na iniwan mo ilang taon nang nakalipas? Ha? Tanong ni Serena at natigilan naman ang babae. Kung tutusin nga wala kang karapatan eh. Ha? Walang karapatan ng kagaya mo sa batang nasa likod ko ngayon. Ngayong nararamdaman niya ang galit at puwersa mo sa kanya, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ka niya? Eh hindi ka nga niya kilala eh. How dare you? Galit na sabi ni Alicia. Huwag mo akong diktahan dahil kahit baliktarin mo ang mundo, ako ang ina ni Jared. At sampid ka lang na kung saan-saan dinampot ni Jameson, kaya pwede ba? Huwag kang ang umasta na may pananagutan ka kay Jared. Inaamin ni Serena na nasaktan siya sa sinabi nito dahilan para hindi siya makapagsalita ng mabilis. Alam niya na saling pusa lang siya sa pamilya nila ngunit napamahal na siya kay Jameson at Jared na hindi na niya kayang pakawala ng mga ito. Maaaring siya ang tunay na ina ng bata. Ngunit hindi naman siya papayag na makuha nito ang mag-ama na pinaka-importante ngayon sa kanya. See? Totoo naman ang sinasabi ko eh. Isa ka lang babaeng pumalit sa posisyon ko bilang ina ng anak ko. Sa madaling salita, isa kang cheap na babae na ang habol sa anak ko ay pera nang sa ganon magkaroon ka rin ng karapatan kay Jameson. Tumawa ang babae. Hindi na ako magtataka dahil halita namang pera. Wala akong pakialam. Hindi mo pa rin makukuha si Jared. Dahil kung gusto mo siyang kunin, kailangan mo munang dumaan sa pinakamataas na bato at alam mo kung sino yon, ha? Ako. Sarkastikong ngumisi si Serena. Mabilis silang umalis doon habang tinatahan niya ang bata na kanina pa umiiyak. Namumula rin ang braso nito kaya mas lalong nanggagalaiti ang puso ni Serena sa nakita. Kaya agad niyang dinaluhan ang namumulang braso nito. Is he okay? Tanong ni Jameson. Kailangan lang ng yelo ng braso niya pero magiging okay din naman siya. Nakatulog na sa pag-iyak yung bata. Sana man lang kasi kung mag-uusap kayong dalawa ng dati mong asawa, wag naman sa harapan ng bata na wala pang alam. Sabi ni Serena habang hinahaplos ang ulo ni Jared na nakayakap sa kanya. Napalunok ang binata. I'm sorry. Umupo ito sa tabi ni Serena. Pinakilala ko si Jared sa mami niya pero ikaw pa rin talaga yung hinahanap niya eh. Ayaw niyang sumama kay Alicia. Kaya siguro namula yung braso niya sa pagpupumiglas yan. Huminga ng malalim si Serena at natulala sa isang tabi. Hinaplos niya ang likod ng binata at kinagat ang labi. Ito na ang pangamba niya. Na baka mawala sa kanya ang mag-ama kaya hindi siya nagsalita kahit pa noong nakauwi na sila sa mansyon. Tahimik si Serena dahilan para kabahan si Jameson na ngayon ay kasama ang dalaga sa veranda. Serena, kausapin mo naman ako. Kinakabahan na sabi ni Jameson. Natatakot ako eh. Pag-amin ni Serena dahilan para matigilan ang binata. Natatakot ako na baka sa pagising ko wala na si Jared sa tabi ko. Serena,
Tawag naman ni Jameson. Nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga dahil ngayon lang ata siya naging emosyonal dahil mahal niya ang bata. Di ko kayang ibigay si Jared sa tunay niyang ina. Lalo pat ako ang kasama niya ngayon eh. Nangangamba ako na baka magbago yung isip ni Jared kaya naman. Marahang niyakap ni Jameson ang dalaga at doon na nga humagulgol si Serena. Nakagat ng binata ang kanyang labi at hinaplos ang buhok ni Serena na umiiyak sa kanyang dibdib. Dahilan para mapapikit rin ang binata. You're the mother of my son, Serena. Hindi ko hahayaang alisin niya ang karapatan mo bilang ina ng anak ko. Kahit pa siya ang legal. Marahang hinarap ni Jameson ang dalaga sa kanya at pinunasan ang luha sa mga mata nito. Ipaglalaban ko si Jared dahil gusto kong ikaw ang ina ng anak ko. Jameson. Suminghap ang dalaga. Ngumiti ang binata at hinalikan ng noo ng dalaga. Ikaw ang ina ni Jared. Sa mata ko at sa mata ng lahat. Ikaw ang kilalang ina ng anak ko. Napatitig si Serena sa binata na nakatitig sa kanya. Napalinok siya sa ideya na malapit ang mukha nila sa isa't isa. Napapikit ang dalaga at naramdaman niya ang malambot na labi sa kanyang labi. Humigpit ng hawak niya sa braso ni Jameson nang hagkan nito ang kanyang labi. Ikaw ang gusto kong maging ina ni Jared habang buhay. Ikaw at wala nang iba. Seryosong sabi ni Jameson habang magkadikit ang mga noo nila. Ipaglalaban ko ang karapatan mo sa anak ko. Kinabukasan ay dumating ang mga magulang ni Serena galing probinsya. Sakay ng wheelchair ang papa ng dalaga at masayang nagkita-kita sa bagong bahay na pinagawa mismo ni Serena para sa kanyang mga magulang. Tiningnan ng mga ito ang mag-ama na nakatayo sa gilid habang hawak ni Jared ang mga pagkain. Si Jameson po. Ngumiti si Serena at hinawakan ng braso ng binata. At si Jared po anak niya. Oh, boyfriend mo ba anak? Nakangiting tanong ni Sonia. Boyfriend po. Sagot ni Jameson na binitin si Serena. Nagmano siya sa matanda. Masaya po akong makilala kayo. Bless po, Lola. Singit ni Jared at agad na kinuha ang kamay ng matanda. Magandang umaga po. Bati pa ng bata. Natawa naman si Serena at napailing. Nakakatuwa na mabilis na nagkasundo ang mga magulang niya at si Jameson. Sabay-sabay silang kumain nang dumating ang tanghalian at hinayaan ng dalaga na kausapin ni Sonia si Jameson na magalang na sumasagot sa kanyang mga magulang. Divorce na po kami ng dati kong asawa. Matagal na. Kaya hindi niyo po kailangang mag-alala para kay Serena. Magalang na sabi ni Jameson. Naintindihan ko naman iho. Basta ang sa akin lang, ayaw kong nakikitang nasasaktan ng anak ko. Lalo pat may batang kasama dito. At ayoko lang na dumating ang araw na si Serena ang maiiwan na luhaan. Kalmadong sabi ni Sonia. Wala naman kaming problema kung magkaroon man ng nobyo ang anak namin. Ang mahalaga ay masaya siya sa kung sino ang mahal niya. Naintindihan ko po. Ngumiti si Jameson. Gagawin ko po ang lahat para sa anak niyo. Napangiti si Serena at hindi maiwasan na kiligin sa sinabi ng binata. Nang matapos sila sa gawain sa bahay ng dalaga, ay tsaka naman umalis si Jameson para sa hindi inaasahang meeting para sa bata at gusto man na maiwan ni Jared ay hindi pwede lalo na't may school pa ito at kailangang mag-aral. See you later. Humalik sa pisngi si Jameson. Tumango si Serena at napangiti. Mag-ingat kayo. Kumaway ang dalaga at agad na pinanood ang pag-alis ng kotse ni Jameson at nang harapin niya ang kanyang mga magulang ay nakatingin ito sa kanya. Agad na nilapitan ni Serena ang kanyang papa at marahan na niyakap dahil magaling na ito at nakakalakad na rin ng maayos at walang iniinda.
Mukhang masaya ka kasama si Jameson ah. Sabi ni Tonyo. Tumango si Serena at umupo sa sofa. Masaya po akong kasama silang dalawa at ayoko na pong mawalay sa kanila. Sigurado ka ba sa pinapasok mo anak? Wala namang kaming reklamo pero nag-aalala lang kami para sa puso mo. Sabi ni Sonia. Ngumiti si Serena at umiling. Naiintindihan ko po kayo at gusto ko lang po na malaman nyo na naalagaan po ako ng maayos ni Jameson. Mahal ko po silang dalawa at kasama na sila sa mga taong importante sa akin. Wala na kaming magagawa pa ng mama mo, Serena. Malaki ka na at nasa tamang edad na kaya kung anong desisyon na gagawin mo ay suportado lang kami sa'yo. Ngumiti si Tonyo. Huwag ka lang niyang sasaktan dahil malalagot talaga siya sa akin. Sa mga sumunod na oras ay napatayo si Serena nang tumawag sa kanya si Jared na umiiyak at dinig na dinig niya ang sigawan sa kabilang linya. Walang pag-aalinlangan na pumunta si Serena sa mansyon ni Jameson at gulat siya sa nadatnan niya. Napakaraming guards at iba pang kasama si Alicia at nandun na rin ang maleta ng bata. Kukunin ko ang anak ko sa ayaw at sa gusto mo, sabi ni Alicia habang hawak si Jared. Bitawan mo ang anak ko, Alicia! Mariing sabi ni Jameson habang hawak ang isang baril. Kung ayaw mong ibalik ko sa lungga ang mga tao ng asawa mo. Jameson! Sigaw ni Serena. Mabilis na tumakbo si Jared sa dalaga at agad na kinuha ni Serena ang kamay nito. Galit niyang tiningnan ng babae, nagulat sa kanyang presensya at napalunok nang makita kung gaano kalamig ang tingin ni Serena. Talagang aabot sa pisikalan, Alicia? Tanong ni Serena. Sa harap ng bata? Tumaas ang boses ng dalaga. Huwag kang mangialam, mariing sabi ni Alicia. Kung noon pinalampas ko ang ginagawa mo sa bata, ngayon hindi na. Humakbang si Serena at tinitigan si Alicia. Hindi mo kukunin si Jared at kung gusto mo man, dadaan ka muna sa akin. At sa tingin mo, kaya mo ko? Natawa si Alicia at tiningnan si Jameson na tinago ang baril sa likod nito. Ang babaeng ito ba ang pinagmamalaki mo sa akin, ha? Ang babaeng ito na gustong-gusto mong maging ina ng anak ko? Ngumisi si Serena. Bakit? Kaysa naman sa'yo na manloloko. Napatingin si Alicia sa dalaga na matapang na nakatingin sa kanya. Hindi agad siya nakasagot at nanatili ang tingin kay Serena. Iniwan mo si Jared nung maliit pa lang siya. Sumama ka sa ibang lalaki para yumaman. Habang yung anak mo, nandito, hinahanap ka. Marami kang pagkukulang sa anak mo. At napakarami nun para punan mo. Masyadong mabait si Jameson sa'yo. Kaya hinayaan ka niya sa lahat ng gusto mo. Pero ano, hindi mo ba alam ang hirap niya para lang alagaan ang anak niyong dalawa? Tumaas ang boses ni Serena dahil sa matinding galit. Ano? Nandito ka ba nung nagkaroon ng paisa-isang ngipin si Jared? Nandito ka ba nung naghahanap siya ng kalinga ng ina? Nandito ka ba nung umiiyak siya sa kakahanap ng dede niya? Ano? Ngayon malaki na si Jared, nandito ka? Nung kailangan na kailangan niya ng gabay sa kanya, nandito ka ba? Nasaan ka? Nagpapakasaya ka habang nagdurusa yung anak mo dahil wala ka sa tabi niya. Sigaw ni Serena. Hindi nakasagot si Alicia. Guilty siya sa mga sinabi ni Serena. Sandaling nawala ang galit nito dahil tama si Serena. Tiningnan niya si Jared na nakatingin sa kanya habang yakap ni Jameson. Napalunok si Alicia at tiningnan si Serena. Tapos ano? Ngayon na maahasa kang babalik ang mag-ama sa'yo? Kahit si Jared man lang? Natawa ang dalaga. Ngayon pa na malaki na ang bata at kinikilala niyang ina ay ako. At ang ama ay si Jameson? Kung tutusin, mas lalo mo lang pinapalala yung sitwasyon. Imbis ayusin mo ang hidwaan sa pagitan niyo, ano? Nandito ka. Pilit mong pinagpipilitan yung bagay na kahit kailan hindi mo na maaayos. Kinuha ng mga maid ang maleta ni Jared at napalunok naman si Alicia dahil sa masasakit na realidad na sinabi ni Serena. Na baka tama nga ang dalaga, na baka siya nga talaga ang mali dito.
At heto siya, daladala ang galit niya. Hindi aalis si Jared sa bahay na to, naiintindihan mo? Matapang na sabi ni Serena. Pero may pagkakataon kang bisitahin siya at kausapin si Jameson. Nag-angat ng tingin si Alicia at agad na umiwas ng tingin si Serena at naglakad papunta sa bata at agad siyang ngumiti. Mami, Bulong ni Jared. Hinaplos na Serena ang buhok ng bata. It's fine. Hindi ka niya kukunin ha dahil ako mismo ang nagsabi nun. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakilala sa kanya, okay? At yakapin siya dahil siya pa rin naman ang mami mo eh. ayoko. Sabi ni Jared. She will get me. Umiling si Serena at hinawakan ng magkabilang braso ng bata. Nandito ako at ang daddy mo. Hindi ka namin iiwan ha, okay? Sige na, lapitan mo na ang mami mo. Dahan-dahan na naglakad si Jared papunta sa unahan. Napangiti si Serena nang yakapin ng bata ang babae sa unahan at nangilid ang luha sa kanyang mga mata nang makitang umiiyak si Alicia. Isa ito sa mga sinabi niya sa kanyang sarili. Hindi niya pagkakaitan ng pamilya ang bata at makilala ang tunay na ina nito. Months later, Jameson? Gulat na napatingin si Serena sa binata na nasa labas ng kanilang bahay. Kasama nito si Jared na nakangiti sa kanya habang hawak ang bulaklak dahilan para mapalunok ang dalaga at pinapasok ang mag-ama sa bahay niya. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Serena. Miss ka na raw ni Jared eh. Ngumisi si Jameson. Ikaw, hindi mo ka na-miss? Tanong ni Serena at nagtaas pa ng kilay habang hawak ang bulaklak. Syempre, miss na kita. Sabi ni Jameson. Pupunta ba naman ako kung hindi? Ay, natawa si Serena. Thank you kasi pumunta ka pa. Nagtawanan silang tatlo at hindi mawala sa isip ni Serena ang nangyari sa mga nakalipas na buwan. Naging maayos na rin ang pag-uusap nila Jameson at Alicia at kung paano ang setup na gagawin nila para sa anak. Nakakatuwang isipin na nakinig nga talaga ang babae sa mga sinabi niya at simula nun, hindi na nanggugulo pa si Alicia sa kanila. Sa mga nakalipas na taon ay ang dating pagpapanggap ay nagkatotoo na dahil opisyal na may relasyon sina Serena at Jameson. May family dinner mamaya at yan rin ang dahilan bakit kami pumunta ni Jared. Imbitado rin ang pamilya mo. Ngumiti si Jameson. Sige, pupunta kami. Ngumiti si Serena at tiningnan si Jared. Kumusta naman ang bagong school mo? May mga friends ka ba ron? Tumango si Jared at ngumiti. Opo, Mami. I love my new school, Mami. Sa ilang buwan rin ang nakalipas ay inilipat ni Jameson ang anak sa isang private school nang sa ganon ay matuto na itong makihalubilo sa mga tao. Maraming realization ang nangyari sa binata at ang dahilan nun ay ang kanyang nobyang si Serena. Napakaraming bagay ang natutunan niya sa dalaga na nagbigay sa kanya ng inspirasyon bilang mabuting ama at boyfriend kay Serena. Mas lalo lamang minahal ng binata ang dalaga, lalo pat nakikita niya na ito na kasama niya sa hinaharap. Oh, hi Serena! Malambing na sabi ng ina ni Jameson at niyakap ang dalaga. White suits you well. Maraming salamat po, nakangiting sabi ni Serena. Sila mama at papa po. Binati nila ang isa't isa at agad na umupo sa mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Nakilala na rin ni Serena ang mga kapatid ng binata kaya naman madali na lang sa kanya ang makipag-close sa mga ito. Kumain sila ng sabay-sabay habang nag-uusap sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa buhay, negosyo at pamilya. Kumusta naman ang negosyo mo, Iha? Tanong ng matanda. Okay naman po ang negosyo kong coffee shop. Malaking tulong din po kasi ang ginawa niyong promotion para mas makilala pa yung negosyo ko. Ngumiti si Serena. Maliit na bagay para sa akin yun, Serena. Tsaka gustong gusto kita para sa anak ko. Kaya masanay ka na nandito ako palagi, ha? Ngumisi ang matanda. Nagtawanan silang lahat at hindi makapaniwala si Serena na magiging maganda ang gabi nilang lahat.
Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay may sorpresang inihanda si Jameson nang sa ganon ay matawag na niyang asawa ang dalaga. Napatayo si Serena nang yayain siya ng kapatid ni Jameson na tumayo sa gitna. Anong gagawin natin? Sasayaw ba tayo? Tanong ni Serena. Oo. Ngumisi si Josh. Tsaka may gusto nga tang sabihin sa'yo yung kuya ko eh. Ano naman? Nagtatakang tanong ni Serena. Napatingin ang lahat sa stage kung nasa ng mag-ama na may hawak na gitara habang si Jared naman ay hawak ang drumstick. Napakurap-kurap si Serena ngunit namangha siya nang magsimulang tumugtog ang mag-ama sa harap niya. Go Jared! Sigaw ng mga kapatid ni Jameson. Hindi makapaniwala si Serena sa kanyang nasaksihan, lalo pat parang ilang buwan nang nagpa-practice ang mag-ama sa ginagawa. Nanatiling nakatayo si Serena sa unahan at hindi niya inaasahan ang mga rosas na binibigay sa kanya ng mga tao sa mismong likod ng mansyon ng mga fuerturero. Tumigil ang malamyos na musika at tiningnan ni Jameson ang pinakamagandang babaeng nakilala niya nung high school pa sila. Ang babaeng bumihag sa batang puso niya ngayon. Serena, tawag ni Jared at kumiti. Napakaganda mo ngayong gabi. Ano na naman pakuluto? Malakas na sabi ni Serena. Gumisi lang ang binata at huminga ng malalim. Sabi ko noon, ikaw ang gusto kong pakasalan dahil binibigyan mo ako ng inspirasyon sa araw-araw. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko noon. Ikaw ang unang babaeng bumihag sa binata kong puso. Ngunit gusto kong sabihin na pasensya na at hindi na kita nahintay pa. Pero ngayon nandito na ako at kasama kita sa tingin ko. Hindi ko na rin kaya pang maghintay ng tamang oras para sabihin sa'yo ang nararamdaman at plano ko. Kasama ka. Nangilid ang luha sa mga mata ni Serena nang unti-unting bumaba si Jameson sa stage at dahang-dahang lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang lumuhod ito sa harapan niya at nilabas ang singsing, dahilan para lumakas ang tibok ng puso ni Serena. Serena, will you marry me? Nakangiting tanong ng binata. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga at agad na tumango. Yes. Naghiyawan ng mga tao at nagpalakpakan naman ng ilan. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa at nang matapos ay nagkatinginan silang dalawa. Napangiti si Serena at niyakap ang anak ni Jameson na nakangiti sa kanila. I love you, Mommy, Daddy. Nakangiting sabi ni Jared. Natawa si Serena. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Tayo na to hanggang dulo. Sabi ni Jameson at niyakap ang kanyang pamilya. Years later, masayang nagtatampisaw ang bagong kasal na sina Jameson at Serena. Nagtawanan silang dalawa at agad na nagyakapan habang naghahabulan silang dalawa sa dalampasigan. Habang nakatingin sa dagat, huminga ng malalim si Jameson at agad na inalalayan ng kanyang asawa na makarating sa lounge. Nag-e-enjoy talaga siya sa dagat. Nakangiting sabi ni Serena sa kanyang asawa habang pinagmamasdan si Jared at ang anak nilang si Celine. He's taking good care of his sister. Ngumiti si Jameson. Napakasaya nilang panoorin. Ang cute-cute ni Celine. Napakaliit ng batang yan. Natawa si Serena. Ilang taon na ang nakalipas ay kinasal silang dalawa at nanirahan sa ibang bansa dahil doon ang honeymoon nilang dalawa. Pagkatapos ng ilang taon ay nabiyayaan sila ng anak at yon ay si Celine. Napakasaya ng buhay ni Serena ngayong kasal na silang dalawa ng lalaking ipinaglaban niya noon at hindi lang yon. Masaya sila dahil nadagdagan ng isa ang kaniyang maliit na pamilya. Masaya akong napakarami nating pinagdaanan pero ito tayo, masaya at kontento sa isa't isa. Mahinahong sabi ni Jameson. Hindi mo kami sinukuan. Ano ba, masyado ko kayong mahal ni Jared para iwan. Napamahal na ako sa inyong dalawa at pinangako ko sa sarili ko na aalagaan ko kayo. Ngumiti si Serena at hinawakan ang kamay ng asawa. At tingnan mo naman kung saan tayo dinala, di ba? Sa happy ending nating dalawa.
Sa mga nakalipas na taon ay nagbunga ang paghihirap ni Serena at nakapagpatayo siya ng maraming coffee shop sa labas at loob ng bansa. Ang dating hindi nakakalakad na papa niya ay ngayon ay magaling na at kasama ang kanyang mama na nagtatrabaho sa sarili nilang coffee shop. Napakaraming nagbago sa mga dumaang taon at isa na roon ay ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ni Jameson at ang mga natutunan nila habang nasa iisang bubong silang dalawa. "Oh, be careful anak! Ano yung hawak mo?" tanong ni Serena sa anak na babae. Bracelet po. Ginawa po namin ni Kuya Jared. Nakangiting sabi ni Celine. For you po. Binigay nito ang isang bracelet. For Daddy and Kuya. Binigay pa nito ang iba pang bracelet. Ang ganda naman ng mga ito. Nakangiting sabi ni Serena. Forever ko tong susuotin dahil gawa niyo tong dalawa. Napangiti si Celine at nagpakita ang bungi nitong ngipin sa unahan dahilan para matawa ang babae. Nang matapos sila sa dagat ay agad na silang kumain sa loob kasama ang kanilang buong pamilya dahil bakasyon nila ito. Ay nalalayan agad ni Jameson ang kanyang mga anak at agad na inasikaso ang kanyang asawa na ngumiti sa kanya. "Mukhang nag-enjoy ang lahat sabi ni Sonia. "Paborito ng lahat ang dagat kaya baka sa mga susunod na buwan, sa ibang island naman tayo." Sabi ng ina ni Jameson. Natawa naman si Jameson. "Ay, napakagastos talaga ni Mommy." "What? We're rich!" Napangiwi ang matanda. Natatawa na lang ang lalaki at agad na inasikaso ang kanyang mga anak. Sa mga nakalipas na taon ay naging maganda ang pasok sa kanila ng pera, ngunit ang importante kay Jameson ay ang alagaan ng kanyang pamilya. Hindi niya hinayaan na may lamang sa magkapatid at hindi niya hinayaan na walang magkakasundo sa dalawa. Natutunan nilang mag-asawa ang napakaraming bagay tungkol sa pagiging magulang, lalo na ni Serena na ganap na talagang ina ng kanyang mga anak. Life humbles them. Sobrang dami nilang atensyon para sa kanilang mga anak dahil gusto nilang maramdaman ng mga ito ang pagmamahal. Nakatulog na si Celine, sabi ni Serena. "Pagod siguro," sabi ni Jameson habang nakaupo sila sa balkonahe. "Are you okay?" Ganito pala yung pakiramdam ng isa ka na talagang ina. Napangiti ang babae. Hirap na hirap ako noon dahil unang beses kong maranasan ang lahat ng ito, ngunit napakasarap pala talaga sa pakiramdam. Lalo na kapag nagagawa mo ang mga gusto mong gawin sa mga anak mo. "Napakabuti mong asawa, Serena," sabi ni Jameson at inakbayan ng asawa. "Ikaw ang nagturo sa akin sa mga bagay-bagay na hindi ko alam nun. Hindi mo kami iniwan. Instead, inayos mo kami ni Jared." Napangiti si Serena dahil na-realize niya na ang dami niyang nagawa noon. Ang pagmamahal niya sa kanyang asawa ay mas lalo pang lumalim at mas lalo pa niyang minahal si Jameson dahil ito ang tumulong sa kanya sa maraming bagay. Ang asawa niya ang gumabay sa kanya sa maraming negosyo at ito ang naging kasangga niya sa kanyang mga anak. Lalo pat may binata na sila ngayon at yon ay si Jared. "I love you, Jameson." Tiningnan ng babae ang asawa. "Thank you." "Ako ang dapat magpasalamat sa iyo Ngumiti si Jameson at hinalikan ng labi ng asawa. "Sa pagtatanggol sa amin, sa akin, ang walang hanggan na pagmamahal at walang hanggan na pag-aalaga sa amin. Hindi ako nagkamali na ikaw ang naging asawa ko at hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili kong pakasalan noon pa." Natawa si Serena. "At ikaw naman ang endgame ko ngayon kasama ang mga anak natin." Tiningnan nila ang dagat at sabay na napangiti dahil ngayon ang importante na lang sa kanila ay ang buhay na mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. At ang buhay nila na magkasama sa hirap at sa ginhawa.